look familiar. Wala sa sariling usal ni Althea. Of course, we've met before. Ngiti ng lalaki. Nagpakita ng perpekto nitong set ng maputing mga ngipin. Mamula-mula rin ang muka. Ano pang ginagawa niyo dito sa labas? Hindi pa ba kayo papasok sa loob? Alanganin tong tanong. Bago pa makasagot si Althea, ang mahaderang si Ruby nang nagsalita. Hi, I am friends with her. Pwede mo ba siyang tulungang pumasok sa loob ng club? Nangunot ang noo ng lalaki. Hindi niya masundan kung anong ibig sabihin ng babaeng umiksena. I mean, wala kasi siyang. Nanginginig ang palad na tinakpan ni Althea ang bibig ni Ruby kahit pa ayaw niyang gawin niyon. Hindi siya papayag na siraan siya ng mahaderang ito. Sorry, sige na, pasok na. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi nitong kasama ko. Nagkulang lang to sa kain. Alam mo na gutom na siya. Nagpumigla si Ruby pero hindi siya hinayaan ni Althea na makawala. Bakit? May problema ba kayo? Wala. Sabi ko naman sa'yo huwag mo na kami pansinin. Pasok na. Interesting ha? Last time, doon sa restaurant ay napatrouble ka rin. Trouble? Iniisip ba ng lalaking ito na basagolera ako? Ay, oo nga pala. Si Noel at Julius naman na nakasagupaan ko ng mga panahong iyon. Oo nga pala, nakakahiya. Sige na, pasok na. Muli pang taboy sa kanya ni Althea. Matapos sumagalpak ng malutong na tawa ay tuluyan nang pumasok ang lalaki sa entrance noong club. Tuluyan na rin nakawala si Ruby sa pagkakahawak ni Althea. Irritable niyang pinunasan ng bibig niya. How dare you put your filthy hands off my mouth? Kadiri ka, Althea? Maarteng na bulalas ni Ruby. Pwe, naghugas ka malang ba ng kamay? Kapag ako nagkasakit, ikaw ang sisingilin ko at sisisihin ko. Dinukot nito sa bag ang ply ng tissue at paulit-ulit na pinunas yon sa kanyang bibig. Sino ba yon? Hindi mo na kailangang malaman. Huwag mo ngang pakialaman ang buhay ng ibang tao. Hindi pinatulan ni Ruby ang sagot ni Althea. Huminga siya ng malalim habang ang mga matay na buro na sa likod ng strangerong lalaki. Napahanga na siya nang mapansin ang suot nitong mamahaling relo. Doon pa lang ay naghuhumiyaw na ito ng marangyang buhay at kayamanan. Saan kaya ito nakilala ni Althea? Talaga naman may tinatago pala itong katinang katawan. Blankong tiningnan ni Althea si Ruby nang bumaling ito sa kanya na may ibang ngiti sa labi. Ikaw ha? Sino nga yon? Kilala ka malamang ay kilala mo rin siya. Paano kayo nagkakilala? Pabiro pang binangga ni Ruby ang balikat niya. Napadistansya sa Althea habang naiiling na roon. Bipolar bang babaeng ito? Nung kang sasabihin niya sa babae ang detalye ng unang pagkikita nila, baka mamaya bigyan niyo ng kulay ng babaeng ito at kumalat pa sa office nila. Matabil pa naman ang dila ni Ruby. Akala ko noon sa si Sir lang ang sinisidos mo. Sobrang na-underestimate kita na pati ibang tao ay kaya mo makuhang atensyon. Kung ako sa'yo, hindi ko na siya pakakawalan. Mukhang mayaman, tiba-tiba ka na. Makakabayad ka na sa lahat ng utang at aasenso ng buhay mo. Piliin mo na kasi siyang patulan, Althea. Malay mo, gold card pang makuha mo dito through him. Humina ang boses ni Ruby nang makita niyang lumabas mula sa loob ang lalaki. Nasa tenga ang cellphone at mayroong kausap. Sinuyod pa ni Ruby ang kabuuan nito. May itsura rin ang lalaki. Nang bumalik ito'y walang hiya na siyang hinarangan ni Ruby. Excuse me, uunahan na kita. Kung plano magustuhan tong babaeng ito, mag-isip ka. You know, magaling siyang manloko. Huwag kang magpapasilaw sa maamo niyang muka. Dahil sa maamo niyang mukhang yan, nagtatagong isang ganit at mapanggamit na babae. I am just warning you. Mukha kasing interesado ka eh. Ruby, ano bang ginagawa mo? Nakakahiya ka. Hila dito ni Althea. May sakit talaga sa utak ang babaeng ito. Kanina sabi niya, patulan ko. Tapos ngayon siya pa yung naninira. Kakaiba talaga. What? Sinasabi ko lang ang totoo para na rin naman sa'yo ito. At least, kilala ka na niya bago kanya magustuhan. Ngisi itong humarap sa kanya. Yun ay kung talagang magugustuhan ka niya at hindi lang ang katawan mong habol niya. Sorry, harap na ni Althea sa lalaki nakatitig pa rin sa kanila. Huwag mo nalang pansinin. Makahulog ang umiti ang lalaki, hindi niya magawang tanggalin ang mga mata kay Althea. Bumalik pa sa balintataw niya ang una nilang pagkikita sa restaurant. Ang layo nito sa suot na damit noon. Pwede ba Ruby, iwan mo na ako dito? Grabe ang dami mong ganap. Alam mo hindi ka nakakatulong, nagpapabigat ka lang sa akin. Bakit? Natatakot ka bang? Kinuha na ni Althea ang card niya sa bag, wala nang dahilan para patagalin niya. Ganun na lang ang gulat na rumihistro sa mukha ni Ruby at maging ng mga guard.
Hindi naman na nagtakang lalaki sa gilid na lihim na nakamasid pa rin sa kanila. "Here is my card," umang ni Althea sa guard na biglang nagbagong hilatsa ng muka. "Maaari na ba akong pumasok sa loob gamit yan? Kung ang kulay ng card ni Ruby ay white, gold ang pag-aaring card ni Althea. Rare lang ang nakakakuha ng card na yon dahil bukod sa ito ang pinakamahal ay bilang na bilang din iyon." "Oo naman po madam, bakit hindi niyo po sinabi sa amin kaagad?" Tugon ng guard na may pamumestrap ang kamay papasok ng entrance. Napailing na si Ruby. Hindi pa rin makapaniwala na may gold card si Althea, gayong mahirap pa ito sa daga. Iyon din sana ang target niya, kaya lang hindi niya afford sa sobrang mahal nito. Isa pa, bila lang talaga nakakaroon nito. Wait, hindi kaya kay Sir Kenzo yon at pinahiram lang sa kanya? Ang imposible kasing sa pangalan niya, o kung hindi naman ay fake yon. "I have a reason," tipid na sagot ni Althea. Nakmang papasok na roon. "Teka, sandali lang," harang na naman ni Ruby. "Bakit na naman Ruby? Kanina mo pa inuubos ang oras ko, tumabi ka na nga." Humarap si Ruby sa guard. "Naniwala naman kayong tunay yan? What if hiniram niya lang yan? Hindi ba hindi po pwede ang hindi nakapangalan sa may-ari ang card? Nadala't gagamitin nila papasok? Hindi ba?" Nagulumihanan ng mga guard sa sinabi ni Ruby. Kanina ay pinagpipilitan nitong ipahiram ang card niya. Tapos ngayon naman ay card pa lang kasama nitong babae. Ay taliwas na doon ang nais niyang mangyari. "Worried lang naman ako sa inyo, Manong. What if mahuli kayo ng management? Kayo rin ang mawawalan ng trabaho at hindi." "You don't have to worry about that, Ruby. Sa akin naman mismo nakapangalan ng card." Hindi pinansin ni Ruby sa Althea kahit na narinig niya sinabi. Nagngingit-ngit ang kalooban niya. "Ipalagay na nga sa'yo, ang tanong, ay totoo bang card yan? I doubt it. Baka fake lang yan. Replika ng mga card na binibigay ng club na to. Ipapahamak mo pa talagang ang mga inosenteng guard at patatanggalan ng trabaho? Huwag mo silang igaya sa'yo, Althea, natatanga-tanga." Puno ng gigil na tinanggal ni Althea ang kamay ni Ruby na nakahawak sa kanyang braso. Sa tindi ng pressure ay animo gustong durugin ni Althea ang mga buto. Ikinagulat yun ni Ruby na kagad napangawi. "Anong pekeng pinagsasabi mo ha? May metal chip yon kaya paano madadaya? Paano ko mapepeke?" Sumabog ng matinding galit ni Ruby na may kasama ng inggit. Hindi pwede na magkaroon si Althea ng card. Hindi lang yun basta card lang. Gold card pa. Pang VIP yon. "Kilala kita, Althea. You are poor. Saan ka kukuha ng pinangbayad mo dyan, aber?" "Naku Manong, sundin yung sinasabi ko kung ayaw niyo na sa bandang huli ay kayo maging kawawat na loko. Hindi ba't magkaibigan kayo? Bakit biglang nag-iba na yatang ihip ng hangin? Kanina gusto mo pa siyang pahiramin ng card mo para makapasok. Tapos ngayon sasabihin mo na, ay basta Manong, mabuti na yung sigurado kayo kung tunay ang card." Naririnding pumagitna si Althea sa kanila. Pinatatagal lang nila eh. "Do what she wants, Manong. Iskan yung card ko at tingnan natin kung kanino nga ito nakapangalan." Hilaw siyang pinagtawanan ni Ruby na siguradong hindi yon kanya. "Let's see, Althea, kapag yan ay fake, isasampal ko yan sa mukha mo. At oras ni hindi, ako ang sasampal sa mukha mo gamit ang card ko." Salit-salita nang naging tingin ng guard sa kanilang dalawa. Nahahati na ang desisyon kung itutuloy pa rin ba niya gayong paniguradong may masasampal sa kanilang isa. Maingat na hinawakan ng guard ang card at iniskan yun sa card reader nila. Nag-beep ang card at diretsong ipinakita sa monitor ang buong pangalan ni Althea kasamang apelyido ni Renz. Subalit hindi yun napansin pa ni Ruby dahil kaagad dumapong malamig na palad ni Althea sa isang pisngi nito. Hindi naman makapaniwalang mga guard sa nangyari na tototohanin pala. Natulala na sila. Sinong hindi sa lutong ng tunog noon? Happy now? Yan ang hinihintay mong reward. Parang matatanggal ang panga ni Ruby sa lakas ng sapak ni Althea. Naasapo niya na yon. Namula na mukha niya at nanlisik ang mga mata. "Althea!" Tinalikuran siya ni Althea na kagad tinanggap ang card. Sinilid sa bag. Dire-diretso nang pumasok sa loob. Pagpasok niyo po miss ay liko kayo sa kaliwa. Iba ang lounge ng mga VIP members dahil sa cards. Thank you. Pwede niyo nang kunin ang atensyon ng mga agent na naroon. Depende sa inyo kung iinom o maglalaro. Hindi naman yata itong unang beses na nakapasok kayo sa lugar na to. Nagkibit lang ng balikat si Althea, nilingon si Ruby na nakabawi na. Bukod sa mga mata nitong puno ng pagbabanta, halatang nasaktan ito sa ginawang pagsampal niya kanina. Ang lutong noon ha? Ano kayang pakiramdamang masampal ka? Napaigtad na si Althea, hindi niya napansin ang lalaki na sa gilid
dahil sa medyo madilim pala doon. Pambihira, bakit ka nanggugulat? Paumanhin ko nagulat ka. Pero ang galing mo sinampal mo. Tinalikuran siya ni Althea. Wala siyang panahon makipagdaldalan at makipagkaibigan sa lalaking ito. Si Dominic Argente ang pakay niya. Hintayin mo ako, Miss Althea. Same era tayo na pupuntahan. Hindi tumigil si Althea na diretso lang ang hakbang. Nagulat din siya sa sarili kanina. Hindi niya naisip na kaya niyang sampalin si Ruby. Ihahanda na niyang sarili bukas pagpasok ng trabaho. Sure kalat na sa buong building ang nangyari. Humiwalay ka nga sa akin, may iba akong sadya kung bakit nandito ako. Taboy niya sa lalaking sumasabay. Paano kung ayaw ko at gusto kong bumuntot sa'yo? Makakatikim din ba ako ng malakas na sampal ha? Mahinang natawa si Althea. Inaasar niya ba ako? Baka gusto niya rin talaga yatang tikman ito. If that's what you want, sige. Oo, I'm just kidding, miss. May ibang pake din ako sa bar na to. Naglakad pa sila papasok ng loob. Hindi ito typical na bar lang kung saan inumin ang matatagpuan. Maraming pwedeng pagkaabalahan para itong casino o pasagalan. May mga online games, live ng horse race, alcoholic drinks, dancing woman, entertaining individuals, name it. Kung ano ang gusto mong gawin ay matatagpuan mo sa loob. Naubo-ubo na si Althea nang mapadaan sa open ground kung saan maraming alcoholic drinks lang ang pinunta sa lugar. Puno kasi ng iba't ibang uri ng sigarilyo. Mausok, maingay, at malakas dumadagungdong na fast beat music. Are you okay? Nagtakip na siya ng ilong para sa biglang maduduwal doon. First time ko kasi dito. Inalalayan siya ng lalaki. Giniya sa daan magkasamang binabagtas. Ano palang pinunta mo dito? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Close ba tayo? Hindi ko nga alam ang pangalan mo kung ano. Ngumiti ang lalaki. Sa hindi niya malamang dahilan kumalabog ang puso ni Althea, biglang kinabahan. Kung magpapakalala ba ako sa'yo, makikipag-usap ka ba sa akin? Sure. Natigilan sandali ang lalaki para yata siyang nabingi sa sinagot nito. Okay, oras na siguro para sabihin ko sa yung pangalan ko. Ako nga pala si Kenji Barruel. Nakangiti niyang inilahad kay Althea ang isang kamay. Hindi naman niya tinanggihan ni Althea. Bahagyang pinisil ng lalaking kamay niya. Nice to meet you, Althea Locsin. Kalandian man pero medyo kinilig ang puso ni Althea nang banggitin pa nitong buo niyang pangalan. Ikinagagalak din kitang makilala. Nauna nang binawi ni Althea ang kamay, bumilis pa kasi ang tibok ng puso niya sa hindi malamang rason. So, paano Mr. Barruel? Hihiwalay na ako sa'yo dito banda para naman mahanap ko ng aking pakay. Sige, mag-iingat ka. Salamat pala sa pagsama sa akin habang naglalakad ako mag-isa. Kumaway lang sa kanya si Kenji na hindi umaalis hanggat hindi ilang dibang nalalakad ni Althea. Pahapyaw na nilingon ni Althea ang lalaki na makalayo na siya. Likod na lang itong naabutan niya. Nakapamulsang isang kamay. Paalis na rin at patungo sa kabilang direksyon. Naramdaman ni Althea na may kakaiba sa lalaki kapag tinitingnan niya ito sa mga mata. Para lagi siyang safe kapag itong nasa paligid at kasama. Tumigil ka at kumalma, Althea. Pangalawang beses pa lang kayo nagkikita. Paano mo naisip na maganang loob mo sa kanya at safe ka, ha? Palihim na kastigo niya sa sarili habang patuloy sa paglalakad sa rotang kailangang tahakin niya. Samantalang sa kabilang banda ay nagawa na ni Ruby na kumalma kahit pa gusto na niyang maglupasay kanina sa frustration. Nagdesisyon na rin siyang pumasok sa loob kahit pa imposibleng mamataan niya sina Althea at Dominic dahil sa pagkakaiba ng card nila sa kanila. Nagawa pang itanong ng babae sa guard kung anong card ni Dominic kahit pa alam niyang syempre gold iyon. Gold card, miss. Tumalikod na siya. Sinundan ng utos ng staff kung saan lang siya po pwedeng pumunta. Nirito siyang limited lang ang access niya doon. Sa tingin na Althea na yun porke gold ang card niya. Makikita niya si Mr. Argente? Ulul ba siya? Ang laking area. Suntok yun sa buwan. Babaero pa naman yun. Malamang nasa VIP room yun. At nagpapasawa sa mga babaeng nagbebenta ng laman. Well, wala naman siyang pinagkaiba. Bumangon pang galit ng babae sa dibdib ng maalala ang hapdi ng pagkakasampal sa kanya ni Althea. Magbabayad kang babae ka, porket naka-gold card. Lumakas ng loob mong saktan ako. Mag-ready ka sa magiging ganti ko sa'yo. Malakas pang naging bagsak ng mga hakbang niya. Ngayon pa lang ipinaplano niyang pagganti. Sana talaga ay galit pa rin si Mr. Argente para mawala na saysay ang pagpunta niya dito.
Unless magpapakababa siya at i-offer ang sarili niya para tikman na lalaki kapalit ng chances niya. Tila pinagbuklod ng tadhana na mahanap ni Althea si Dominic. Tama si Ruby, nasa loob nga ito ng VIP room at pinapalibutan ng mga bayarang babae na panay ang himas sa katawan ng nasabing lalaki. Nagkataong nakita siya ni Althea nang magbukas ang pinto at sakto namang napadaan doon ang babae. Miss, hindi po kayo pwedeng. Huli na nang mapigilan ng staff si Althea. Nagawa na niyang pumasok sa silid. Yun nga lang hindi pa siya nakikita ni Dominic Argente. Humugot ng malalim na hininga si Althea bago lakas loob na magsalita. Mr. Argente, pwede ba tayong mag-usap? Subok niyang kuha ng atensyon ng lalaking abala sa mga babaeng kaharap at kalampungan niya. Nagkalat sa kaharap nitong table ang ilang upos ng sigarilyo at bote ng alak na wala ng laman. Hindi kaaya-ayang tanawin para kay Althea ang mga babae nitong kasama na kulang na lang ay maghubad para mapasayang lalaki. Ibang-ibang aura nito noong unang best nitong nakita doon sa golf course. Para itong halimaw na nakawala sa pagiging anyong tao. Mr. Argente. Muli niyang kuha sa atensyon nito. Higit na mas malakas ng boses niya kanina. Mapungay ang mga matang nilingon siya ni Dominic nang malanding. Bumulong sa tenga isa sa mga babaeng kandong at paulit-ulit hinahalikan ng leeg. Siya lang kasing nakakita kay Althea. Parang ulol na aso gumising lalaki na makita siya doon. Ilang beses na sinipat ang katawan niya. Althea ng Marcus Designs, turo nito sa kanya na makilala. Binigay ni Althea ang lahat ng energy niya upang bigyan lang niya ng magandang ngiti si Dominic. Kailangan makuha niyang atensyon ng lalaki para masimulan niyang sabihin ang pakay niya dito. Yes, Mr. Argente, natatandaan niyo po ba ako? Ako yung, come here, maupo ka dito at samahan mo ko magsaya sa gabing ito. Tapik niya sa kanan niyang hita, matapos na paalisin doon ng babaeng bayaran na nakaupo kanina. Huwag ka nang mahiya, tayo lang naman dito. Napawi mga ngiti na Althea na marinig yon, idagdag pa na pinalabas niyang mga babaeng naroon at naiwan na lang silang dalawa sa loob na naturang silid. Sorry Mr. Argente pero tinatanggihan mo ba ako? Bakit ka pa pumunta dito kung hindi mo rin naman susundin ang gusto ko? Nangatog ng tuhod ni Althea. Bigla siyang naging speechless. Hindi na niya matandaan ang mga salitang tinahi niya kanina para sabihin at ipaliwanag kay Dominic about sa business pong. Pues umalis ka na. Nandito ako hindi para makipag-usap about sa business. Narito ako para magsaya. If you can't give me what I want, maaari ka nang umalis at huwag ka na sa akin magpakita. Tatandaan kong company nyo at sisiguraduhin. Mr. Argente, napalakas ng boses ni Althea. Nawindang kasi siya sa banta nito na alam niyang hindi maganda. Sa halip yata na maayos niyang problema ay mas pinalala niya pa sa pagpunta niya sa lugar na yon. Sinisigawan mo ba ako? Tumayo ng lalaki na bahagyang gumewang-gewang. Malakas ng tama ng alak sa katawan nito. Gayong pasimula pa lang ang gabi. Naku, hindi po Mr. Argente. Medyo napalakas lang pong boses ko. Dumukwang na si Dominic palapit kay Althea. Buhos ang lakas na hinablot niyang isang braso ni Althea at walang pakundangang hinila palapit sa kanya. Bagay na hindi napaghandaan ni Althea. Kasabay ng pagbagsak ng puwet ni Dominic sa malambot na sofa ay lumagapak din ang pangupo ni Althea sa kandungan ni Dominic. Pasensya na po Mr. Argente. Paigtad na tumayo si Althea at naupo ng medyo may distansya kay Dominic. Ngumisi lang ang lalaki. You have a nice bottom ha? Komento ni Dominic. Nagpapapungi pa ng mga mata. Kamuntikan na niya ikapigtas ng pisi ng pasensya ni Althea. Buti at kinalmahan niya pa. Kung hindi lang talaga siya mawawala ng trabaho at nahihiya kay Kenzo, ay kanina pa siya dito nag-walk out. Hindi na niya matik ang pagiging manyak ng lalaki. Bakit ang layo mo sa akin? Dito ka sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako nangangagat eh. Madalas na akong manggigil. Suminok ang lalaki, halatang nilalamon ng 80% ng kamalayan nito ng ininom na alak. Bumaon sa isipan ni Althea na parang imposibleng makausap ito ng matino about sa draft niya. Paniguradong sari-sari lang ang sasabihin nito at mang isasagot. Mr. Argente, Dominic na lang Althea, masyado mo naman akong pinapatanda eh. Itinikom ni Althea ang bibig pero muli yung binuka. Okay, Mr. Dominic Argente. Sana po'y makausap ko kayo about sa draft ng project na aksidenteng na-send. Misunderstanding lang po yun. Tila naalala ito ng isipan ng lalaki. Napatigil ito sa pagsasali ng alak sa baso at nilingon na siya gamit ang madilim na mga mata.
Hindi na yun mapungay na kagaya kanina. Misunderstanding lang ba talaga? Paano kung walang nakakita at pumasa sa review? Tapos ginawa na, paano kung magkaroon ng aksidente dahil sa kapabayaan? Mr. Agente, imposible naman pong sinasabi nyo. Once natapos ng draft, kukontakin po namin. No, no. Pero hindi po ba'y nagkausap na kay ni Mr. Marquez about this? Ang sabi po niya okay na. Okay? Hindi okay sa akin yun. Nagpatuloy si Dominic sa pagsali ng alak. Diretso na yung tinungga. Isang pagkakataon pa Mr. Agente, please. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon para patunayan. Patunayang incompetent kayo. Sabi ko na ang liit pat bagong kumpanya niyo. Hindi niyo pa kayang i-handle ang ganito kalaking project ng Salmeda Holdings. Mr. Agente, Althea, kung hindi ka rin naman makikipagsabayang uminom sa akin at gagawin ang gusto ko, maaari ka nang lumabas. Inistorbo mo ba talaga ako sa pagsasaya ko ngayong gabi? Nahihikbing tumayo doon si Althea, saradong isipan ng lalaki ngayon. Maaaring mabagong pa ang desisyon nito, hindi niya lang alam kung kailan. Ganun pa man hindi pa rin siya nawawala na kahit nakarampot na lang na pag-asa. Sige po Mr. Agente, maraming salamat po sa oras. Sinundan ng mga mata ni Dominic ang ginawang paghakbang ni Althea palabas ng silid. Sa totoo lang ay hindi siya lasing, 2 pa lang na shot ang naiinom niya. Ang bote ng mga alak na nasa harap ipinag-inuman ng mga kasama na pinili ng umuwi sa bahay nila. Nagpanggap lang siya upang subukin ang tapang ni Althea. At para sa kanya hindi ito pumasa. Ang buong akala niya lilingon pang babae. Muling magmamakaawa pero nagkamali siya. Diretso tong lumabas. Biglang sumuko na. Kulang pa siya sa training. Ang bilis niya naman kagad sumuko. Hinarap niya ulit ang bote ng alak at tinungga. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang tuluyang maubos. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay may isang bulto ng lalaking palihim na nakikinig sa usapan nila. May hawak itong sigarilyo na kaunti na lang ay mauupos na. Nang marinig ang mga yabag ni Althea, mabilis na rin ito doong umalis. Ilang saglit pa'y bumalik ang waiter na nakatalaga sa VIP room. Pagbalik nito, pagkuha ng alak ay kasama na nitong mga babaeng pinalabas ni Dominic. Muli nilang tinuloy ang kasiyahan pero hindi na kagaya kanina. Binabagabag na siya ng mukha ni Althea. Hindi na rin niya na-enjoy ang kaganapan. Dominic, ano pinag-usapan niyo't nawala ka sa mood makipaglaro? Wala, pwede na kayong umalis. Gusto ko na muna mapag-isa. Gumilid lang si Althea paglabas niya ng silid. Gusto na sana niyang umuwi. Masakit ng balakang niya at nakakaramdam na siya ng gutom at antok. Pero hindi niya pwedeng gawin yon. Kailangan niya makausap si Mr. Agente at ma-secure ang project nila. Sorry baby, mamaya na lang tayo kakain ha. Tiis ka na muna dyan. Hawak niya sa tiyan ng kumalam. Napaayos ng tayo si Althea na hindi na alam kung gaano katagal na nakatayo sa bandang yon. Gaano pa katagal ang plano mong tumayo dyan? Mamaya pa yung lalabas. Pwede kang magliwaliw na muna. Balikan mo na lang mamaya. Tahimik na sinulyapan ni Althea ang nagsalita sa likuran niya. Nang makilala ng lalaking ito kanina ay hindi na niya napigilang banggitin ang pangalan nito. Kenji? Napaayos ng tayo si Althea upang hindi nito mapansing naiiyak na. Kung kanina'y kamukha siya ng inaantok ng manok, ngayon ay parang energized na bagong kaing aso na't handang makipaglaro. Naistorbo ba kita sa pagmumuni-muni mo? Umiling si Althea at nahihiyang ngumiti, speechless na naman. Hindi naman. Kilala mo ba si Mr. Agente? Yung sadya ko dito. Inilang hakbang lang nitong paglapit kay Althea. Nakalagay pa rin sa bulsang isa niyang kamay. Medyo, siya ba ang sadya mo? Hindi ba obvious? Kailangan ko siyang makausap. At ang tanging paraan ay hintayin ko siya dito at matapos ang business sa loob. Nais pa sanang ikwento ni Althea ang nangyari sa loob kanina. Buti na lang at napigilan niya sarili dahil hindi naman sila nito close. Palagay lang talaga ang loob niya dito na para bang nakakatandang kapatid. Yun ang feeling niya. Siguro dahil solo lang siyang anak kaya naman uhaw sa pagmamahal na nakakatandang kapatid. Pwede mo naman siyang sadyain sa mismong office niya. Hindi mo kailangang pumunta sa ganitong lugar. I mean, para naman mas mukhang professional. Kapag ganito kasi, parang time niya ito sa sarili. Hindi mo talaga makakausap ng matino. Sinasabi ko to bilang isa sa mga kabaro niyang parte ng business industry. Hindi nagsalita si Althea. Maaring mali niya nga ito pero hindi na yun pumasok sa isip niya kanina. Ang tanging gusto lang kasi niya ay ang maayos ang anumang gusot. Pwede ko bang makita kung anong draft ng design ng kinagalit niya sa'yo? Medyo nangunot ang ulo ni Althea na patanong kung paano nalaman ang kaharapang rason. Nagpupunta niya doon. Nabasa naman yun ni Kenji. Narinig ko kaninang usapan yun ng babaeng kasama mo.
Nagdalawang isip si Althea pero sa bandang huli pinakita rin niya. Hindi naman masamang gagawin niya. Hindi naman siguro ito spy. Ikaw bang gumawa nito o isa sa employee ng company niyo? Proud na tumango na doon si Althea. Hindi na naman nakapag-isip ng tama na sa ginawa niya ay maaari siyang mapahamak.